May isang tao na tinitignan yung mukha ko tapos tinatawanan ako. Sobrang laki ng pores mo. Kahit pumayat daw ako, ganun pa rin daw yung mukha ko. Sobrang nahirapan talaga ako sa pagpapayat dahil may PCOS ako. Halos pinipimple na ako, nagbe-breakout. Di ko na alam kung ano yung kakainin ko. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko para lang hindi magka-pimple that time. Bakit nga ba talaga ako nagpailong? Aside sa dati na gustong-gusto ko na talaga siya, may isang pangyayari kasi sa buhay namin ni Norme na nangyari. So, ikikwento ko sa inyo. That day, nag-ayos ako. Confident ako na okay yung mukha ko, okay yung damit ko. Tapos may isang tao na tinitignan yung mukha ko tapos tinatawanan ako. Ang sabi niya, natatawa talaga ako sa mukha mo. Sobrang laki ng pores mo. Kahit pumayat daw ako, ganun pa rin daw yung mukha ko. Parang na-invalidate yung effort ko sa pagsistrict sa diet ko dahil sa sinabi niya. Kasi sobrang nahirapan talaga ako sa pagpapayat dahil may PCOS ako. At dahil nga din tumaba ako, sobrang malalaking damit na yung sinusuot ko dahil sa hindi nga ako confident sa katawan ko, sa mukha ko, sa lahat. At noong 2025, naisip ko na hindi pwede na palaging ma-feel sorry na lang ako para sa sarili ko. Kailangan kong humanap ng paraan para mas maging confident ako. Nagayos ako, nagpapaganda, ginawa yung lahat para maging confident, pero may tao pa rin na ganon yung reaction sa mukha ko. During that time, sobrang nalungkot talaga ako. Anong magagawa ko? Nahihirapan nga ako sa mukha ko dahil parang halos pinipimple na ako, nagbe-breakout. Di ko na alam kung ano yung kakainin ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko para lang hindi magka-pimple that time. Diba? Grabe. Tapos, todo effort ka na sa sarili mo para ma-boost yung confident mo. Tapos, sasabihan ka lang ng ganon. Parang mas naging malakas yung loob ko. Naggagawin ko talaga to para gumanda ako lalo. At para mas maging confident din ako tuwing lumalabas kami. Wala lang, gusto ko lang din talagang ikwento sa inyo. At maging lesson siya sana sa iba na kahit na parang pabiro siya, sana i-consider din natin yung nafe-feel ng sinabihan natin kasi di natin alam yung effort at yung pinagdadaanan niya. Kasi sa part ko, umiiyak ako at hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko sa sarili ko para pumayat ako. Kahit nga hanggang ngayon, gusto ko pang pumayat talaga kasi may mga fats pa akong natitira pati dito sa tiyan ko. Tingnan nyo. Oh, oh, malaki pa talaga siyang tingnan. Oh, oh, oh. So, gusto ko pa talagang lumiit siya at bumalik yung dating katawan ko na ganito. Wala namang masama kasi mas okay nga yun, diba, na araw-araw may goal tayo para sa sarili natin. Para ma-encourage tayo na mag-effort ng todo. So, sa mga nagsasabi naman na hindi ako nakontento sa sarili ko, siguro nga, kasi nagpagawa nga ako ng ilong, diba? Pero sa decision ko, mas naging masaya naman ako at mas naging confident ako. Iniisip ko kasi, minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Why not gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin, di ba? Hindi ko lang talaga malilimutan yung araw na yon na grabe yung effort ko para lang magmukhang maganda tapos tatawanan yung mukha ko. So ngayon, ganito yung mukha ko ngayon na walang filter. So, sobrang thankful ko talaga, as in. Alam niyo ba, sobrang laki na nagagastos namin ni Norme para sa mga skincare ko, para lang talaga mawala yung mga pimple ko at mga acne scars ko. So, nagsisession din ako sa AJ Glamour House ng micro-needling. So, effective din talaga siya sa akin aside sa mga ina-apply ko sa mukha ko. At tignan nyo naman. Kita nyo pa dyan, kita nyo pa na may mga pores pa talaga. Hindi pa siya as in perfect, pero sobrang layo na niya sa dati. Yeah, yun! Sobrang saya ko lang talaga sa achievement ko ngayon. Para sa sarili ko, sobrang thankful kay Norme dahil sobrang supportive niya sa akin at syempre sa family ko din. Friends ko din, grabe, na-appreciate nila yung face ko. Tuwing nakikita nila ako, sinasabihan nila ako na para daw akong manika, para daw akong AI, para daw akong nilagay lang yung ulo ko sa katawan. More achievement pa para sa sarili this year. So, yun, thank you so much guys sa mga nakaka-feel din na
ganito, tulad ng sa akin. Keep on going, guys. And sa mga nahihirapan magpapayat, control lang talaga sa sarili. Yung kailangan yung gawin, bawasan nyo muna yung sugar, mga soft drinks. Yun talaga yung pinaka-first na inalis ko sa sarili ko. Kasi kung hindi tayo magiging healthy, tayo lang din ang mahihirapan at mapapagastos pagdating ng panahon. Okay? At hindi pa to yung pinaka-final na ilong ko. At sana nga maging look perfect talaga siya pag after ng 6 months to 1 year.